ti puso ka po Dios, kapuiti ayat mo kaniyak. Inikanak iti baro abiyag, isut akan kanta iti dayag mo. Agtay tayap ti make me, agring ti amin a puso. Wow, wow, agragsak kami iti presensyam. Wow, wow, Apo Jesus may daydayaw ka. Agtader ang pukaw akan kanta, ti dayag mo maipablak. Hallelujah, hallelujah, si kaleng ti ti amin a henerasyon, agdayaw to itinagan mo. Ti amin anas na tiyon, agipukaw. Hallelujah. Agtay-tayap ti make me, agring ti amin a puso. Agragsak kami iti presensyam. Apo Jesus may daydayaw ka. Agtader ang pukaw akan kanta, ti dayag mo maipablak. Hallelujah, hallelujah, si kaleng ti hari ni. Ti amin a henerasyon, agdayaw to itinagan mo. Ti amin anas na tiyon, agipukaw. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Agtayo-tayap ti make me, agring ti amin a puso. Naragsak ti puso ka po Dios, kapuiti ayat mo kaniyak. Inikanak iti baro abiyag, isut akan kanta iti dayag mo. Agtay-tayap ti make me, agring ti amin a puso. Wow, wow, agragsak kami iti presensyam. Wow, wow, Apo Jesus may daydayaw ka. Agtader ang pukaw akan kanta, ti dayag mo maipablak. Hallelujah, hallelujah, si kaleng ti hari mi. Ti amin a henerasyon, agdayaw to itinagan mo. Ti amin anas na tiyon, agipukaw. Hallelujah. Agtay-tayap ti make me, agring ti amin a puso. Wow,
Hagtayo-tayap ti timek mi, agring ti amin a puso. Naragsak ti puso ka po Diyos, kapuiti ayat mo kaniyak. Inikanak iti baro abiyag, isut akan kanta iti dayag mo. Agtay-tayap ti timek mi, agring ti amin a puso. Wow, wow, agragsak kami iti presensyam. Wow, wow, Apo Jesus may daydayaw ka. Agtagar ang pukaw akan kanta, ti dayag mo maipablak. Hallelujah, hallelujah, si kaleng ti arimi, ti amin a henerasyon. Agdayaw to itinagan mo, ti amin anas na tiyon, agipukaw. Hallelujah. Agtay-tayap ti tinek mi, agring ti amin a puso. Agragsak kami iti presensyam. Apo Jesus may daydayaw ka. Agtagar ang pukaw akan kanta, ti dayag mo maipablak. Hallelujah, hallelujah, si kaleng ti harimi, ti amin a henerasyon. Agdayaw to itinagan mo, ti amin anas na tiyon, agipukaw. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hagtayo-tayap ti timek mi, agring ti amin a puso. Naragsak ti puso ka po Diyos, kapuiti ayat mo kaniyak. Inikanak iti baro abiyag, isut akan kanta iti dayag mo. Agtay-tayap ti timek mi, agring ti amin a puso. Wow, wow, agragsak kami iti presensyam. Wow, wow, Apo Jesus may daydayaw ka. Agtagar ang pukaw akan kanta, ti dayag mo maipablak. Hallelujah, hallelujah, si kaleng ti arimi, ti amin a henerasyon. Agdayaw to itinagan mo, ti amin anas na tiyon, agipukaw. Hallelujah. Agtay-tayap ti tinek mi, agring ti amin a puso. Agragsak kami iti presensyam. Apo Jesus may daydayaw ka. Agtagar ang pukaw akan kanta, ti dayag mo
Agtayo tayo titimek mi, agring ti amin a puso. Naragsak, ti puso ka po Diyos, kapuiti ayat mo kaniyak. Inikanak, iti baro abiyag, isut akan kanta iti dayag mo. Agtay tayag titimek mi, agring ti amin a puso. Wow, wow, agragsak kami iti presensyam. Wow, wow, Apo Jesus may daydayaw ka, agtader agpukaw akan kanta. Praise. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Magandang gabi sa ating lahat. Yaman tayo iti dati manen nga rabit hapsat. Pagkatayo manen nga natipon-tipon tanong tayo dayaw tayo. Sakbay nga bagak dagiti maaramat tumakdar kay mampay tamapantay mampay kumanta ti may nga praise. Kanta nga kuna nga kay buti ng Diyos. Hallelujah. Yagti first prayer kapsat o may ito ni Sister nga Marian may naidalan ti yung mga karalan kanta hindi day kanta nga kuna na nga pinupuri ka na Pinagpupuri
mang papuri, Lord God, hinagan mo, Lord God, Lord. Dati nga service, Lord God, kit para, Lord God, may daydayo, tinagan mo, Lord God, kit Lord. Bless, Lord God, ipus-puso mi, Lord God. Lord, naglubyas kami, Lord God. Naglubyas, Lord God, sasong, Lord God. Lord, basit kami man, Lord God, pero Lord, mumi, Lord God, nga Lord, haan nga, Lord God, iti number mi, Lord God, tikit pinang, Lord God, nukit iti puso, Lord God, nga willing, Lord God, nga dingag, Lord God, pang sasaom, Lord God, tata, Lord God, kit Lord, ika na kami, Lord God, ipisip of mind, Lord God, Lord, protect us, Lord God, from distractions, Panginoon. Lord, help us, Lord God, to open our hearts for you, Lord God, for your words, Lord God, kit Lord, agliplit, yes, kami, Lord God, isasaom to, Lord God, yes, Lord God, si kami rin tayo, Lord God, kasimot, Lord God, ibaon mo, Lord God, nga, ang takdir, Lord God, nga mag-share, Lord God, isasaom tata, Lord God, mong, Lord God, i-bless mo sunan, Lord God, Lord, ako, Lord God, nga extend mo, Lord God, dahil yung message kanya na, Lord God, at nung may pakanta niya, Lord God, ng congregation, Lord God. Yes, Lord God, kami rin tayo, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Nakahanda na bang magpuri at magsambang mga anak ng Diyos? Ang mga mahal ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Maaari natin gamitin ang ating mga kamay, paa, bibig at dila para purihin ang ating Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Pwede po bang may samang palakpak para sa Panginoon? Mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, ibig ko sa'yo'y iaalay. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit at sayaw, may papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat,
ay para lang sa Kanya. Come on church, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sa patig, hirap ng puso ay naglalaho. May awit, masayaw, may papuri para sa Diyos. Sa hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba para lang kanino? Para lang sa'yo, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, Heavenly Father, we worship your name. Oh, we glorify your name, oh Jesus. Oh, we are here to worship you, Panginoon. Ngayong oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Lord. Dahil ibinigay nyo na naman, Panginoon, ang pagkakataong ito para kami magtipon-tipon, Panginoon. Sa physical man, Panginoon, sa personal man o sa life, Panginoon. Kami po ay nagsasama. Kami po ay inyong binubuklod-buklod, Panginoon. Na magsama-sama, Panginoon, sa pag-worship sa inyo, Lord. Sa pakikinig ng inyong mga mensahe, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, kayo po ang naglo-glorify, Panginoon. Kayo po ang siyang inaasam namin, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari sa aming mga buhay. At sa oras na ito, Panginoon, dahil narito kami, Panginoon, para i-worship at i-glorify ang pangalan mo, Panginoon Jesus. Dahil ang mga puso namin, Panginoon, ay para lamang po sa inyo, Lord. Dahil ang lahat ng aming mga ginagawa ngayon, Panginoon, ay para lamang sa inyo, Panginoon. At higit pa sa lahat, Panginoon, ikaw po ang naghahari sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Come on, church, sa pagpapatuloy ng ating pagsamba sa Panginoon, inaanyayahan ko ang bawat isa na magbalik loob sa Panginoon. Inaanyayahan ko ang bawat isa na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Dahil yun ang nararapat nating gawin, sapagkat tayo ay nilikha ng Panginoong Jesus, sapagkat tayo ay anak na ni Kristo. Come on, church, awitan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba natin sa Kanya, sa puso at sa Espiritu. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply comes, longing just to bring something that's a word that will bless your heart, oh Jesus. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship.
sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, and it's all about you, Jesus. Oh, hallelujah, it's all about you, Lord. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, and all I have is yours. Every single breath, oh, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required.
sinasamba. Wala po kaming ibang itinataas, kundi ang pangalan ng Diyos naming buhay, kundi ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na siyang naghahari sa aming mga buhay, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. At noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon, Ikaw lamang po ang Diyos na sinasamba namin, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari, manguna, at maging leader ng aming mga buhay, Panginoon. Para, Panginoon, kami ay magiging ilaw ng itong mundong ito, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, we glorify your name. Si kalaang Apo Diyos, tipudnong may tantanok. Si kalaang Apo Diyos, itipudnong may daydayaw. Katawanan ti sa bali. Kukam lang nga ruden Apo Diyos, si aming kadadakkelan nga gloria, iti dayaw ken panagyaman. In Jesus' name, amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataon muli tayong magkapagtipon ngayong gabi para sa ating online devotion dito sa TFI Aninipan. Tunay na biyaya ang bawat sandaling inalalapit niya tayo sa Kanya upang mapalakas at mapalalim ang ating pananampalataya. Malugod namin binabati ang lahat. Kasama natin sa Facebook Live. Bagamat magkakahiwalay, pinagbubuklod tayo ng isang pananampalataya kay Kristo. Isang kagalakan din po na makasama natin ngayong gabi si Pastor Marlon Estrella na magbabahagi ng salita ng Diyos. Ihanda natin ang ating mga puso upang tanggapin ang mensaheng inihanda ng Panginoon. Inayayahan namin ang lahat na makiisa, mag-comment ng Amen at ibahagi ang iyong prayer request at mga patotoo. Naway sama-sama natin itaas ang pangalan ng Panginoon at maranasan ang Kanyang kapayapaan at pagpapala. Pagpalain po tayong lahat. Praise the Lord, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Kapag ay naramdaman po namin at ating lahat ang presensya ng Diyos sa gabi ito, na kung saan tayo ay nagpupuri sa Kanya. Purihin din ang Panginoon sa pagkakataong ito na kung saan tayo muli ay makikinig sa Kanyang banal na salita na mula sa Biblia at tulong po ng banal na Espiritu ay ako'y naniwala na magtatagumpay po lagi ang gawain ng Diyos. Dito ang dyan po sa inyo sa Apayao. So, maraming salamat sa Panginoon sapagkat ako'y muli ay magpagbahagi salita ng Diyos sa bawat isa na nandiyan sa inyo. Sapagkat ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay ating buhay. So, naririnig po ninyo ako dyan. Pastor Marlon, di po kayo naririnig ng klaro po? Mahina daw. Mahina. Hindi klaro. Hindi po naiintindihan, Pastor. Hindi daw ko maintindihan. Yes po. Mahina po yung microphone nyo, Pastor. Ganito na lang. Yan, Pastor. Yan, yan. Okay. So,
Kung ganito, mahina daw, mahina. Hello, hello. Tanggalin mo lang ang Hmm? tanggalin. Yan. Okay na po. Okay na? Pastor, Hello, hello. okay na, okay na. Okay na? Okay. So, praise the Lord. No? Hindi na lang ako gumamit ng headphone o headset para sigurado. Praise the Lord. No? So, salamat muli sa Panginoon na ako ay binigyan ng pagkakataon na makabahagi ng salita ng Diyos sa inyong lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa libro ng Isaiah. Isaiah chapter 5. Basahin ko po dito sa Tagalog na Bible. Isaiah chapter 5 verse 1 hanggang verse 7. Sabi po dito, mayroong ubasan ang aking sinta sa libis ng bundok na lupay mataba. Kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtago siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon mga taga-Jerusalem at mga Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel at ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang paiiralin nito'y katuwiran, ngunit panay pag-aapi ang kanilang ginawa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking sarili, aking buhay. Salamat Panginoon sa inyong Santong Espiritu na siyang
mangaral sa amin gamit ang ating bibig sa gabing ito. Pinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, ng lahat ng gawain sa gabing ito na ito'y magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tatlong bagay po ang pag-aaralan po natin sa gabing ito. Number 1, stay with God. Number 2, ay baliktad po, start with God, stay with God, and end with God. Ito po yung tatlo na pag-uusapan po natin. Ulitin ko po. Start with God, stay with God, and pangatlo, end with God. Itong tatlong ito ay ito po yung nais ng Diyos sa kanyang bayan na kung saan paano sila inumpisahan ng Diyos sa pamamagitan ng paglipat sa kanila mula sa Ehipto patungo sa Promised Land. Nais ng Diyos na manatili sila at magtapos sila na kasama ang Diyos. Ang sulat pong ito ni Propeta Isaiah dito sa chapter 5 verse 1 hanggang 7, ito po ay patungkol sa ubasan ng Diyos at patungkol sa Diyos. Ito po ay ginawang awit o inawit ni Propeta Isaiah na kung saan ay sinulat niya dito yung nangyari patungkol sa Israel at kung ano naman po yung naging feeling ng Diyos sa kanyang damdamin. Yan. Nang ang Israel ay nagrebelde sa kanya. Dito po sa binasa natin ay ang ubasan po dito ay ang Israel. Ito po sa Old Testament. Ang bansang Israel ay siya yung ubas sa unang Testament or Old Testament. At tayo naman po ay naging sanga ni Jesus. Testament. Sa New Testament, ang present vine po dito ay si Jesus. Tayo ang mga sanga. Nasusulat po yung sinabi ko sa Book of John, chapter 15, verse 1 to 7. Ay dito muna po tayo sa Isaiah chapter 5. Ang Israel ay kinuha ng Diyos mula sa Egypt upang manirahan doon sa Promised Land na kung saan ay nandyan na sila ngayon. Yung bayang Israel. Bago nila sinakop ang Promised Land, ang lugar na yun ay tinatawag na Kanaan, na kung saan ay naninirahan yung mga higanting tao, mga malalaking tao. Kaya nga, sabi ng Panginoon dito, sabi ng verse 2 sa Isaiah chapter 5, hinukay niya ang lupa
at inalisan ng mga bato. Yung mga bato ay ito po yung simbolo ng mga higante doon sa Kanaan. Mga higanting tao na nakatira doon na kung saan ay inalis ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang mga sundalo na sila ni Joshua at saka ni Caleb, yung Joshua generation. Sila po yung sumakop doon sa Kanaan na kung tatawagin ay Promised Land. At yung sila po na bayan ng Diyos ay pinili ng Diyos. Sabi dito na mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Ibig sabihin ay pinili po talaga yung Israel. Hindi mismo ang Israel ang nagpili ng kanilang sarili, kundi ang Diyos ang pumili sa kanila na manirahan doon sa Promised Land. Ginusto ng Diyos dahil nais ng Diyos na mamuhay sila ng masagana doon sa Promised Land. At ito na nga ang nangyari. Sabi pa nga Panginoon, sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng palong pisaan. Ibig sabihin, itong salitang ito po ay parabulo. Patungkol po ito sa Church of God, na kung saan yung mga bayan ng Diyos ay magsasamba sila, mag-aalay sila para sa Diyos. Doon nila idadalhin yung kanilang mga ikapu doon sa templo. Dahil hindi naman pwede ang mga tao ay pigain or pisain. Kung dito po ay parable patungkol sa tao at patungkol sa templo ng Diyos, yung Temple of Jerusalem. Ito po yung tinayo ng Diyos sa pamamagitan ni King Solomon, na sinasabing nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Grabe, ang nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay magbunga ng matamis na ubas. Ibig sabihin, nais ng Diyos na siya ay kilalanin na bilang Diyos ng kanilang buhay. Nais ng Diyos na siya ay sambahin ng kanyang bayan. Nais ng Diyos na siya ay sundin ng kanyang bayan. Ayaw ng Diyos na mag-rebuilde ang kanyang bayan. Kaya ipaliwanag ng Diyos dito, sabi niya, ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? So, nais ng Diyos na matamis ang magiging bunga ng kanyang bayan. Pero, ang nangyari ay naging maasim. Na kung ibig sabihin ng maasim ay naging rebelde sila. Di na nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Kaya, ang Diyos ay nagpalabas ng kanyang damdamin. Sabi dito sa verse 3, kaya ngayon mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan.
ano pa ba ang aking nakaligdaang gawin sa aking ubasan? Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi nagkukulang. Amen? Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Nung inilipat ang mga Israelita doon sa Promised Land, hindi sila pinagkulang ng Diyos. Doon pa sa wilderness, ang Diyos ay nagpakain sa kanila, nagpainom sa kanila, at nandoon na sila sa Kanaan. Tinalo yung mga higante na nakatira doon dahil sinamahan sila ng Diyos. At ang nakakalungkot nga lang dahil yung next generation ay doon nagumpisa ang pagkakaroon ng kaguluhan. Kaya dumating po yung libro na tinatawag na Book of Judges. Dahil humingi sila ng manghuhukom. Tapos, kasunod nito ay naghingi sila ng hari. At yun ay naging hari nga si Saul. Pagkatapos ni Saul ay si David. At pagkatapos ni David ay si King Solomon. Pagdating ng paghari ni King Solomon ay nagkaroon ng division ang bayan ng Diyos na kung tawagin ay Jerusalem at Judah. Yun, nahati. Judah or Israel. Kaya nang mahati na, nagkaroon sila ng labanan. Yung kapwa bayan ng Diyos ay naglabanan sila at na-influensyahan sila ng iba't ibang Diyos na kung saan yung mga Diyos na yun ay galing sa ibang mga Diyos-Diyosan na galing sa ibang bayan na pinagmulan ng mga babae ni King Solomon hanggang sa nagpalit-palit ang mga hari ay nagkaroon ng matinding pagrebelde sa harapan ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nalungkot siya. Sabi niya dito, ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Grabe. Siguro nakakain na tayo ng maasim na ubas. Pero ito iba. Ibig sabihin ay hindi talaga ma-drawing yung itsura ng Israel at Judah. Bakit sinabi ng Diyos na maasim ang lasa? So dito pa lang, dahil ganun nga ang nangyari, sila ay nagrebelde sa Diyos, hindi na sila sumunod sa Diyos. Ang Diyos ay nagsabi sa verse 5 na kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan, puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ibig sabihin, pag ang tao ay magrebelde sa Diyos, ay magkakaroon siya ng judgment. I-judge yung kanyang bayan, uhukman, dahil nagrebelde sila sa Panginoon. Kaya
dumating ang araw na pinabayaan ng Diyos ang Israel na gawin nila yung gusto nilang gawin hanggang sa ipinadala ng Diyos ang hari sa Babylonia at sinakop sila. Ngayon, sa loob ng 70 years na sila ay nabihag doon sa Babylonia, naranasan nila yung kahirapan, yung gutom, yung uhaw, at nawalan sila ng pag-asa. Kaya nasulat doon po sa Ezekiel chapter 37, sabi doon na para na silang mga, para silang, yung tuyong-tuyo na sila, uhaw na sila, gutom na sila. Dahil nagkaroon po ng 7 years na famine doon sa Babylonia. Walang nabubuhay na tanim. Nagkaroon ng matinding init. Yun ang naranasan nila. At sabi nila, wala na kaming pag-asa. Kaya sabi po dito sa verse 7, na diretsin po natin sa verse 7, ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel at ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng mga katarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang pairalin nito'y katuwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. So, dahil ang kanilang mga ginawa doon ay pang-aapi na, yung mga balo hindi nila naalagaan, at ang kanilang sinasamba ay ibang mga Diyos na nasaktan po ang Panginoon. Ngayon po pagdating sa atin, paano po natin ito i-apply sa ating buhay, mga kapatid? In chapter 15 ng Book of John, sabi ni Jesus doon, ako ang tunay na puno ng ubas at kayo at ang aking ama ang tagapag-alaga. Sinabi pa ni Jesus doon na kayo ang mga sanga. So buksan po natin ulit. Basahin nga po natin yung verse chapter 15 ng John. Sabi dito ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Mga kapatid, tulad ng mga Israelita, sila ay pinili ng Diyos. Tinawag silang the Lord's vineyard. In Isaiah chapter 5, sila ang ubasan ng Diyos. Kung ang Israel noon nakaranas sila ng judgment, ganun din ang mangyayari sa mga Kristiyano na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mayroon din pong judgment sa bawat Kristiyano na hindi nagbubunga. Yung mga Kristiyano na hindi nagbabago ng buhay. Yung mga Kristiyano na kung saan ay nabubuhay pa sa makabundong pamumuhay, ay makakaranas po sila ng judgment. Kasi yung Kristiyano po na hindi nagbubunga, sila po yung Kristiyano na hindi nagbabago. Dahil ang tunay na nagbago ay nagbubunga. Ayon sa salita ni Jesus, salita ng Diyos dito sa John 15, na
ang nagbubunga ay pinuputulan ng sanga at nililinis. Meaning, inaalagaan po talaga ng Ama ang sanga na nagbubunga. Ngunit, ang hindi nagbubunga ay puputulin. So, ano bang dapat nating gawin upang tayo ay manatiling malusog bilang sanga ni Jesus? Dahil si Jesus naman po yung ubas, puno ng ubas, ano po ang dapat nating gawin upang manatili tayong mamunga, yung bunga na hindi maasim, bunga na sabi dito sa verse 16 ng John chapter 15, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at mananatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. So nais ng Diyos na tayong mga sanga ni Kristo bilang tinatawag na present vine, nais ng Diyos na tayo ay mamunga. Ano po bang bunga ang pwede natin maibigay sa Diyos? Una, yung pagbabago ng ating buhay. Ano po ba ang naging resulta ng taong nagbabago? Like for example, mayroong isang taong bisyoso, nag-iinom, nagsisigarilyo. Kapag siya'y nagbago, ang kanyang pambili ng alak at pambili ng sigarilyo ay mapupunta na doon sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero kung hindi nagbago, nag-aalaga siya ng kanyang bisyo at ang kanyang pera na pupunta sa bisyo, hindi napupunta doon sa kanyang pamilya. Kaya, ang sakla pa doon, dahil mayroong judgment. Kaya po mga kapatid, kung bakit mayroong mga Kristiyano na naghihirap, nagkakasakit, ang iba ay mamatay, na aksidente, dahil wala na silang proteksyon. Ang sikreto na tayo ay protektahan ng Diyos, ang sikreto na tayo ay aalagaan ng Diyos, ay gawin po natin yung tatlo. Mag-umpisa mamuhay ng may pagbabago, or start with God. Siyempre, ibig sabihin, walk with God. Manatili sa Diyos, at habang tayo nabubuhay, tapusin natin ang ating buhay sa Diyos. Sa Diyos tayo magtatapos. Ibig sabihin, hindi tayo magpapakamatay. Ibig sabihin ay yung buhay natin hanggang kamatayan ay maglingkod tayo sa Panginoon. Yun po yung punto po doon. And with God, yun po yung nais ng Diyos, na hindi yung pagdating ng pagsubok ay tumalikod tayo sa Diyos. Hindi po yun ang layunin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay sinusubukan ng Diyos upang magkaroon tayo ng perseverance. Sabihin ay yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, yun po yung paraan ng Diyos upang tayo ay lumago, tumibay sa ating pananampalataya, na kung saan ay hindi tayo bibigay kaagad, hindi tayo susuko kaagad kung mayroong mga problema. Di tayo
magpapaloko ng mga deception ng kaaway, mga kapatid. Tulad ng mga Israelita noon na tinalikuran nila ang Diyos. At dahil tumalikod sila sa Diyos, nagkaroon ng judgment. At yung judgment na yun ay may tinatawag na temporal judgment na kung saan ay hinatulan sila ng Diyos ng ganun na bihagin sila ng Babylonia upang ma-realize nila kung gaano kahirap ang walang Diyos. Ganun din po tayo. Na tulad ng isang istorya dyan sa Bible, sa Luke chapter 15, patungkol sa kalibugang anak na hiningi niya ang kanyang parte doon sa kanyang ama at umalis papunta sa malayong lugar sa ibang bayan. Pinaldas niya ang kanyang pera at nang siya ay sinagutom, naghirap sa buhay, doon niya na-realize na doon sa amin, sabi niya, may masaganang pagkain doon sa amin. May mga tauhan ng aking ama. Dito, ako'y naghihirap sa gutom. Kaya babalik ako doon sa aking ama at sasabihin kung wag mo na akong tawaging anak, kundi tawagin mo na akong alipin. Ang tao pag lumayo sa Diyos at ipinaranas sa kanya yung tinatawag na temporal judgment, doon niya ma-realize na maiisip niya na hindi pala mabuti ang lumayo sa Panginoon. Nais ng Diyos na tayo ay manatili. Kaya sabi nga ng Bible sa Matthew chapter 24 verse 13, ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Praise the Lord po. So, sa gabing ito, wala po akong ibang encouragement po sa inyo dyan, kundi manatili po tayo, tapusin po natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Di po tayo hindi po tayo susuko kung mayroong mga pagsubok. Kami po, ako bilang nangangarap po sa inyong ngayong gabi, naranasan ko po yung 6 years na mabigat po na training bago po ako nag-handle ng isang iglesia. Tiniis ko po yung mag-akyat po ako ng matataas na niyog. Tiniis ko po yung mag-alaga kami ng mga manok. Tiniis ko po yung magtrabaho. Kasi nga, gusto ko rin mayroon akong ika-testify. Kaya yung lahat ng mga training ko sa buhay, purihin ng Panginoon sa tulong ng Diyos. Ako ngayon po ay pinagkatiwalaan ng isang gawain po dito na kung saan ay nagkaroon po ako ng confident na kahit anong mangyari, willing ko ako sa Panginoon dahil inumpisahan kong magtiis ng matinding training ng buhay. Doon po ako sinubok. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo po ay magsabi sa Diyos na Panginoon, maglilingkod ako sa iyo kahit anong mangyari. Ihanda po natin ang ating puso dahil papahintulutan talaga ng Diyos na maranasan natin ang matinding pagsubok ng ating buhay. Kasi nga, hindi po madaling pumasok patungo sa buhay. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 13 na
pumasok kayo sa maipot na daan sapagkat maluwag ang daan patungo sa kamatayan. Ngunit marami ang nagsisilakan papunta doon. Ngunit doon sa buhay, kakaunti lang ang pumapasok doon. Kaya tayo, di po tayo magtataka kung ilan-ilan lang tayo sa iglesia dahil kabilang tayo sa sinasabi ni Jesus na kakaunti lang ang pumapasok doon sa daan patungo sa buhay. Pero hindi po tayo mawalan ng pag-asa dahil hindi naman po tayo ang magpaparami ng tao sa iglesia kundi ang Diyos. Ibig sabihin, magpray lang po tayo, tibayin po natin ang ating loob na lumaban po tayo sa mga pagsubok. Pag tayo malungkot dahil nandiyan ang Panginoon, di tayo pabayaan. Mga kapatid, ang Israel kahit gaano sila pasaway sa harapan ng Diyos, di sila pinabayaan ng Diyos. Ganon din ang mga anak ng Diyos. Di niya tayo tatalikuran, pero makakaranas tayo ng judgment kung tayo ay hindi na susunod sa kanyang kalooban. So mga kapatid, purihin ang Panginoon sa gabing ito. Hanggang dyan lang po ang aking maibabahagi po sa inyo. Tayo po ay manalangin, Panginoong dakilang sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong banal na salita sa gabing ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan at dalangin ko po Panginoon na ang iglesia sa Apayaw ay lumago Panginoon. Lord, I declare victory in the name of Jesus. Magkakaroon Panginoon ng maraming attendance sa iyong iglesia doon sa lugar nila ni Kathleen, O God, in Jesus' name. Maraming salamat sa mga kaluluwa na inyong idaragdag Panginoon sa church, O God, sa Apayaw, sa TFI, Lord, in Jesus' mighty name. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid at God bless po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin na kung hindi tayo magbago ay mapupunta tayo sa dagat-dagatang apoy. Kaya ito na ang tamang panahon, ang perpektong panahon para magbago tayo, magbalik loob sa ating Panginoon para siya ay maghari sa ating mga buhay at siya ang mag-lead sa atin na mapunta sa kanyang kaharian. Amen po ba mga kapatid? So, bago tayo mag-closing prayer, kantahin muna natin yung kantang Salita Mo sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na ilaw ng ating mga buhay patungo sa walang hanggang buhay. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, angkin ang kagalingan. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Sa gitna ng kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa'yo.
Heavenly Father and your Son Jesus Christ. Lord, marami pong salamat sa gabing ito. Marami pong salamat sa salita na isir kung napakinggan namin ngayon. I-bless mo po ang iyong salita, Panginoon, at ang si Pastor Marlon at ang kanyang asawa, Panginoon. I-bless mo lahat ang nakinig. Lord, marami pong salamat sa iyong salita. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin upang sa ganun ay manatili ang bawat isa sa amin sa presensya ng Panginoon. Yes, Lord, tulungan mo ang bawat isa upang manatili po kami at tapat. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal. Lord, awan kami iti kabailan o Apo Diyos, yung babaan iti na Diyosan nga tulong mo. Babaan iti panangi dalan iti Espiritu Santo iti tumunggalmay sa kada kami o Apo. Mabalinan mi Lord, iti agtalinaed nga natipker iti pamati mi. Yes Lord, agyaman kami ken ka o Apo Diyos. Itikan kanayon mapanang tultulong mo kada kami. Agyaman kami itikan kanayon nga panagayat mo kada kami o Apo. Agyaman kami itikan kanayon nga panang bagbagam kada kami babaan kada kiti sa Lord na mga ganni. Palagip mo Lord, na si asino mo Apo Diyos. Palagip mo Apo Diyos iti mong galmay sa kada kami. Nung kasano nga agbyag kami o Apo Diyos, nung kasano nga agbalin kami nga natibker, iti panagtalek mi ken ka Lord. Babaan iti panagtulnog mi ken ka Lord. Yes Lord, agyaman kami iti kan kanayon ket sikalaang Apo Diyos ti may kari nga maidaya o Apo Diyos. Gapo kadagiti saan nga magatadan nga ayat mo iti tunggalmay sa katakan. Yes Lord, agyaman kami Lord. Iti panangipaspasabat mo Apo Diyos dagiti kasapsapulan dagiti amin nga kakapsat Apo. Agyaman kami dagiti blessing Lord. Ket Apo si ka Apo Diyos iti pangitalkan mi iti naldaw-aldaw tibiyag iti mong galmay sa kada kami o Apo. Ket kan kanayon kami nga agyaman ken ka Apo Diyos. Kasi ka ti Diyos nga nangited tibiyag mi. Kasi ka ti Diyos nga kan kanayon nga mang tartarabay kada kami. Kasi ka ti Diyos kan kanayon nga mangi-bless iti tunggalmay sa kada kami. Ket Lord, agyaman kami ken ka. I-bless mo Apo Diyos dagiti amin nga nakipartisipat iti nga serbisyo mi Apo Diyos. Sa dinuman nga lugar iti ayan daw Apo. Yes Lord, agyaman kami ken ka. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Ang sabi mo sa iyong salita,
daytoy tiyan tagtitipon nga may gapoy tinagan ni Apo mi nga Sus. Duwawen no nasursurok man kita dakto sadyay ko na ang Apo Diyos. Ket mamatinak nga diferensyan siya mi daytoy nga gundaway Apo. Ket nakikadkadwa ka kadakan ni Apo Diyos. Ket agyaman kami kan kanayon nga presensyam Lord. Ket Lord, si kalaan iti dayaw mi itanok mi itinasantuan nga nagan. Marami pong salamat, Panginoon. Iamaken anak mo, ket Espiritu dayawet nga ipangro, ijay langit ken ti dagat. Amen. Ti parabor ni Apo Jesus ken ti ayat ti Dios. Ken ti pinakaykaysa iti Espiritu Santo adda kumakada kayo. Amen. Kunatayo iti amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nakibahagi sa ating online devotion ngayong gabi. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang salita na muli nagpalakas, nagpaalala at nagbigay ng pag-asa sa ating mga puso. Lubos din po nating pinasasalamatan si Pastor Marlon Grama Estreta sa pagiging daluyo ng mensahe ng Diyos. Naway patuloy siyang pagpalain ng Panginoon at gamit pa sa kanyang gawain. Dalangin namin na ang mga katotohanan ating napakinggan at may sabuhay na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy po tayong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at manatiling tapat sa ating paglakad kasama ng Panginoon. Maraming salamat din sa lahat ng nakisama sa ating Facebook Live. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na online devotion. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Magandang gabi po. Hallelujah, hallelujah. Si kaleng tiari mi, ti amin a henerasyon. Agdayaw to itinagan mo, ti amin anas na